Mga kapobre, kasama natin si Ate Jezabel sa kabilang linya with regards ito sa kanyang kapatid na pinaghahanap ngayon, halos ika-4 na araw na ngayong nawawala. At pumunta rin tayo sa kanila kanina, kaso yung interview namin kanina sa kanya ay tiyak na hindi maintindihan ng mga non-Aklanon viewers natin. No? Nakakapagtaka kasi itong pagkawala ni ng kanyang kapatid. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Opo. Ma'am, paano nawala itong kapatid ninyo na si Michelle de la Cruz? Ano po? Nang umalis po, sir, ng gabi ng Biyernes ng gabi. Opo. Tapos, pag Sabado ng umaga, sir, hindi na siya nakabalik, hindi na siya nakauwi. I see. Noong Biyernes ng gabi mismo siya umalis, at anong Opo. paalam ho sa inyo po? Paano mo sa akin, papunta siya ng Lamay. O, Tapos, sabi niya, maga pa ako aalis para maga rin ako makabalik. Yun, sabi niya sa akin. mga bandang anong oras po yan, ma'am? Alas 7, sir. Alas 7 ng gabi. Opo. Okay. So yung lamay na yan, mula dyan sa bundok sa lugar ninyo, mga ilang minutos yan or ilang oras po yan lakarin po? Yung lamay na pupuntahan niya sana. Ano lang yan? Malapit lang po ba? Malayo po, dun pa po yun baba sa Mungguyon. Oh, Mungguyon, sir. may kalayuan. May mga ilang minutos yan ang lakad mula dyan sa... Nilalakad lang ba po? Nilakad niya Opo, lang? pupuntang sa baba. Okay. Oo. Mga may 20 minutos yan or 10 minutes na lakad or medyo malayo pa? 3 minutes, sir, siguro. 3 to 5 minutes. So malapit lang. Nasa baba lang ninyo kung 3 minutes lang. Hindi malayo. Doon pa din, papunta pang Mungguyon highway. Hanggang sa highway mula doon sa kanina sa inyo. So baka abutin nyo ng mga, kung sa inyo na mabilis, baka 10 minutes siguro yon. O, sir. Aha. So medyo malayo yon eh. Sobra, kung nandyan kasi kami kanina, kung sa highway pa, so mga 1 kilometro pa nga siguro yon. Sobra pa. Sobra kasi yung 500 meters or 1 kilometer, ano lang eh. Malapit lang eh. Mula doon sa lugar nyo, pataas pa eh. No? Sige. Okay. So, nilakad niya lang yon yung papunta doon sa Lamay. Opo, nalalakad lang niya po. Okay. Tapos, hindi na nakauwi nung gabi na yon. So, dapat Hindi na, uuwi siya ng gabi na yon. Pagka galing sa Lamay, babalik naman siya ng maaga pa, sabi niya sa iyo. Sabi mo kanina. opo. Opo. Pero kailan kayo nagtaka na hindi siya nakabalik? Kailan niyo siya Umaga na hinanap? po umaga na po ng Sabado. Oh, umaga na ng Sabado ninyo hinanap. Opo, kasi hindi na siya nakauwi ng gabi. Mm. So lahat naman po na mga lugar ba na posibleng putahan niya ay naputahan na ho ninyo? Opo, pinuntahan ko na po kanina. Lahat na lang po pinuntahan ko. Nagtanong-tanong na po ako sa mga tao. Wala din daw sila nakakita. Mm. Hindi, wala talagang nakakita sa kanya. Opo, pinatingin ko yung picture sa cellphone ko para makita nila kung kilala nila yung babae na laging lumalakad. Sabi nila, hindi nila nakita. Oo. So, ano ang duda ninyo nito, ma'am? Bakit kaya? Ano kaya nangyari sa kanya? Kasi alam ko kasi, sir, gauwi talaga ng gabi yan. No? Kahit anong gauwi talaga yan, sir. Mm. Pero ngayon, yung gabi lang ng Biyernes, di ko siya nakauwi. Hindi ko na alam, sir, kung anong nangyari sa kanya. Mm. Oo. So baka kanina nga sa interview namin kanina ng DYKR sa iyo, sinabi mo na baka may nag-abang sa kanya, ganyan? Opo. Oh, first time ito na mangyari na
umalis siya na hindi nakauwi or may nangyari na dati? Wala po. Yung ngayon lang po yan nangyari. So talaga pag umaalis siya, umuwi talaga siya. Opo. I see. Sige ha, hold ka lang ma'am sa kabilang line. Tawagan ko si Ma'am Monyen Di Joseph, ang hepe ng Tangalan MPS, kung anong maitulong sa ano. Yun no, sa kabilang linya na si Police Captain Monyen Di Joseph at ang hepe ng ating Tangalan Municipal Police Station. Alam naman natin, pag may mga ganito ay action agad si hepe, no? Missing person mula pa noon sa Nabas, so kung saan siya una nating nakita kung gaano talaga mag-aksyon si Mama Monyen Di Joseph. At sa ngayon makakausap na rin natin sa kabilang line ang naghahanap na pamilya na si Ate Jezebel, no? Ma'am Monyen, magandang hapon po ulit, at nasa kabilang linya rin po ang kapamilya nung missing person po. Yes, sir. Good afternoon. And also kay Ma'am Jezebel sa other line. Mayong hapon. Ma'am Jezebel. Po. Naririnig mo si ma'am? Naririnig mo po? Okay. Po. Anong nais nyong mensahe po kay ma'am? Gusto ko sana po, ma'am, mapagod ko sana po yung tulungan niyo naman po ako na hanapin yung kapatid kong mawawala. Kasi ilang... Yes po. Hello ma'am, Ma'am Jezebel, base dito sa amin, bali pumunta kayo nung August 3. Pumunta kayo ng extension. So yung pina-record ninyo na missing na si Ma'am Michelle de la Cruz po, yung kapatid ninyo, bali yung action taken ng kapulisan is pina-alert namin sa other stations. Not only in local stations, but sa lahat na maaabot ng aming alert. So until now, wala po kaming natatanggap na feedback. So we are going to go sa another way. Yung tanong ko lang po, ma'am, ano po yung status ni Ma'am Michelle? Kasi gusto lang din namin malaman, based sa investigation ko dito sa mga tao namin dito sa station, ilang beses na rin itong narespondihan si Ma'am Michelle. Dahil na may incident na pumupunta sa bahay, yung may-ari ng bahay is tumatawag dito sa station or para magpa-responde. Yung tanong ko lang po, ma'am, ano yung status, mental status nitong si Ma'am Michelle? Magaling na po yan, ma'am. Di na siya nag-aalis-alis kahit siya magpunta. Yung police dyan. Pero hindi na siya po nag-aalis. Yung gabi lang po siya umalis ng Biyernes ng gabi. Okay, may mga records po kayo ng kanyang medicines? Kasi yung tanong ko po, doon po kami magbabase kung ano yung magiging action ng kapulisan. Stable ba yung mental status niya? Paano mo po masabi na na take ba siya ng medicines niya, or do you have any records to prove na stable yung mind niya? Gusto naman nga siya, Hello, ma'am? Siguro, ma'am, kasi pag usapin naman siya, ma'am, tino naman po. Kasi ma'am pag natino siya, ma'am, meaning, per my assessment, alam niya kung saan siya pupunta. Pero pag sinabi niyo na hindi siya stable, we were going to coordinate to other agencies para makita siya. Ma'am, naintindihan mo? Pag sinabi mong okay siya, hahanapin natin siya sa mga taong posible niyang puntahan, like family niyo na malapit. Pero kung sinabi niyo na hindi siya stable, lahat gagawin natin. We were not focused doon sa mga family lang, kundi sa lahat na posible niyang
puntahan at makita siya. Mhm. Hello, Ma'am Jezebel. Ako. Oho. Actually po, yung Ma'am Jezebel, saan po siya last na nakita? Kung nani mo nakita niya. Mhm. Sa may lamayan po. Yung Biyernes po, sa lamay siya po. So, ano na lang, Ma'am Jezebel, nandyan po yung mga kapulisan natin Opo. sa inyo. Yes, pagbalik po nila, assessment po muna ang gagawin ko Mhm. base doon sa ibibigay nilang information. Kasi yung information na ibibigay nila, doon ako babase kung ano magiging action taken namin. For the meantime po, wag po kayong mag-alala, hindi ko po pababayaan itong kaso ninyo. Gagawin po namin ng lahat para makita po siya. Hindi naman po ako nagpapaasa, ma'am ha, pero gagawin namin ng lahat para makita siya. Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Pwede po kayong pumunta anytime dito sa amin sa office for any update. Sana magtulungan tayo, ha? Pagdating ng kapulisan ko dito, magtatanong ako kung ano yung mga pwedeng gamitin na mga impormasyon para sa paghanap dito kay Ma'am Michelle. Opo. Mhm. So, ibig sabihin, Mama Monyen, nandun ngayon yung ating team ng Tangalan Police Station sa lugar papunta po kay Ate Jezebel po. Yes, sir. Andyan po siya. Sir, kahit tanongin niyo si Ma'am Jezebel, andyan po yung ating kapulisan Mhm. para maghanap pa ng mga impormasyon. Mhm. Ate Jezebel, nandyan na po ang ating mga taga-Tangalan Police. Opo, dito po sila galing. Ay, nakaalis na pala, nakaalis na. Alas po. Oho, bilis talaga po. Ay, sabi ko sa inyo, hindi yan pababayaan ni Mama Monyen dahil nga nasaksihan naman namin kung gaano yan mag-aksyon. So, kailangan lang talaga ninyo na lahat ng mga information, wag na tayong magtatago. Ano po, kung halimbawa, napansin ninyo na inyong kapatid ay minsan ay wala sa maayos na pag-iisip, malalaman natin kung paano hahanapin, no? Anong estilo ang paghahanap ng ating mga kapulisan. Ano po? Ma'am Jezebel. Po. Aha. So lahat na sinabi naman ninyo doon sa mga investigador po. Opo. Ayun, sige. Ma'am, yes po, ma'am. Opo. Opo. Baka po pwedeng ibigay yung personal number ko, yung tinatawagan na ito. Opo. Pakibigay po kay Ma'am Jezebel para may contact po kami na direkta. Wow, grabe. Text na lang po Oho. ang number niya para pag may update po kami, ma-update ko din po siya. At the same time, dito na yung mga investigador natin. We are going to coordinate immediately to MDRRMO for their help. Opo. Wow, grabe ma'am. Grabe. Thank you very much ma'am ha sa action. Alam naman natin na kahit walang media, uma-action to si Ma'am Monyen eh. Yes, sir. Yes, sir. Oho. So maraming salamat po. Thank you, sir. Apo, ayan. Thank you, sir. Pakibigay na lang ng number ko, sir, para makatext po sila. Apo, sige po. Maraming salamat po, Police Captain Monyen D. Joseph, ang hepe ng Tangalan Police Station. Thank you very much, ma'am.